Ito na, impeachment laban kay Sara Lustay Duterte. Tuloy na. Wala nang makakahadlang. Ay, yari na ho ito. Wala na lusot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto't mainit-init pa na balita. Kalalabas lang ho. Itong impeachment laban ho kay Sara Duterte. Sa wakas, inutos na tuloy na. Aba, ay payag po ba kayo na itong si Sara Lustay Duterte ay ituloy ang impeachment laban ho sa kanya? Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Nako, ay yari na ho ito diyan sa comment section. Mga mahal kong taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayo bilang suporta. Kung gusto nyong ituloy ang impeachment, pwede po kayo mag-comment sa comment section. At siyempre, doon ho sa hindi gustong ituloy ang impeachment laban kay Sara Lustay Duterte, paki-comment lang din ho diyan sa comment section. Yan po ay buong puso ko ho irerespeto. Nako, eto na mga kaibigan, marami ho ang nag-aabang dito. Dahil itong impeachment kay Sara Lustay Duterte ay pinagtulong-tulungan ho na i-archive, patayin diyan ho sa Senado, kaya hindi ho natuloy mga kaibigan. Ay mantakin nyo ho itong mga kakampi o senador ni Sara Lustay Duterte ay nagtulong-tulong upang ibaon, i-archive, ba't pwede ring buhayin kapag inutos ng korte. Ano po ang nangyari ngayon mga kaibigan? Bakit wag ko kayong aalis? Dahil alam, hindi naman po lingid sa inyong kalaman. May nakabinbin sa korte tungkol dito sa usapin ng impeachment kung itutuloy o hindi. Ba't ito mga kaibigan? Ang latest update. Magugulat po kayo. Sa wakas, tuloy na ang impeachment laban ho kay Sara Lustay Duterte. Wala nang makakahadlang. Shoutout po sa lahat. Paano na ito? Bago tayo magpatuloy, galit na galit to si Sara Lustay Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil pinaasa siya ng kanyang mga nabudol na tagasunod na manunumpa siya bilang presidente kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Subalit hindi yun natuloy. Nga, December 2 na ay hindi pa nakapanumpa, kaya't umasa siya at pinaasa, kaya't galit na galit, nalilisik ang mata, halos magwala na. Ay naku, nangangarap ka ng gising, Sara Lustay Duterte. Eto, matindi ito ang impeachment naman. Kumusta po kayo? Shout out sa lahat. Niluluto na namang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, kailan posibleng isampa itong panibagong impeachment complaint laban sa Vice? JG, wala pang ang malinaw na detalye tungkol dito, pero ayon sa grupong bayan, pinag-aaralan na nila yung paghahain muli ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero sa susunod na taon. Hinihintay na lang nila na matapos yung 1-year impeachment bar sa February 5, 2026. Sa ilalim po kasi ng 1-year bar rule, hindi pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Pinag-aaralan din daw ng bayan yung magiging strategy nila sa panibagong impeachment complaint. Lalo't idineklara nga unconstitutional ng Korte Suprema yung naunang reklamo at hinihintay pa nila ang desisyon sa kanilang apela. Pakinggan natin itong pahayagan ni Bayan Chairperson Teddy Casino. Nako po, ay wala na ho itong lusot mga kaibigan. Ang tagalunang desisyon ng korte dahil may sinampa pong petisyon itong mga kinaukulan dahil naka-archive ang unang impeachment pwedeng buhayin, ay wala pa hong desisyon. Kaya asahan na lang po natin mga kaibigan itong darating na February 2026 dahil diyan po by month o February matatapos ang impeachment 1-year bar rule.
Ay paano na yan mga kaibigan? Kaya hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin na itong si Sara Lustay Duterte ay tuloy na ang impeachment laban sa kanya, wala na pong makakahadlang. By 2026 February, diyan po nagtatapos ang impeachment 1-year barrel na unang hinahayin kay Sara Lustay Duterte. Pakinggan po natin ito, mas matindi pa at kapanapanabik. Ito po. Nako, yari na. Hindi yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Pinag-aaralan kasi namin ano yung naging implications nitong Supreme Court ruling. As you know, maraming dinagdag na mga conditions ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. At Marian, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara dito? Nako. Go ahead. Sige, sinusubukan pa nga nating kunan ng pahayag ang Vice Presidente, pero sa anniversary celebration ng Office of the Vice President noong isang buwan, sinabi nga niyang hinihintay na lang daw niya na ipakulong siya ng administrasyon. Baka ilang beses din niyang sinabi noon na itong ang pagpapatanggal sa kanya sa pwesto ay may kinalaman sa 2028 elections. Sige. At Marian, yung isa pang linggo maugong na magpapalit ng liderato dyan sa Kamara. Anong galing mambudol magbaliktad, gumawa ng mga istorya. Itong si Sara Lustay Duterte, mantakin niyo ho. Ang laging sagot nila ay politika. Kaya daw siya ay gustong ipakulong ng administrasyon dahil ito ay tungkol sa usapin na nalalapit na eleksyon. Anong kinalaman doon nun? Itatak mo sa kukuti mo, Sara Lustay Duterte. Kaya ka gustong ipakulong at kaya ka makukulong at kaya ka ika nga po ituloy ang impeachment laban sa inyo, sa iyo ay nagbabatay sa matibay na ebidensya na ikaw ay nagnakaw di umano ng milyong pera ng taong bayan. Humarap ka sa salamin, nagmamalinis ka. Hindi makakalimutan ng taong bayan ang mga piatos at resibo na mga piki na binibigyan ka naman ng pagkakataon na maipaliwanag yan, subalit hindi mo naipaliwanag. Ay ganun nga, kapag hindi mo naipaliwanag, ibig sabihin mo ay puro kalukuhan ang ginagawa at hindi maipaliwanag. Ay paano niya maipapaliwanag nga? Kapag pinaliwanag niya ay wala siyang batayan para lumabas na may katotohanan ang kanyang paliwanag. Ay kaya't impeachment ang katapat mo, mga kaibigan. By 2026 February, muli kong inuulit itong si Sara Lustay Duterte. Tuloy na po ang impeachment laban sa kanya. Wala nang makakapigil. Reaksyon po, pabor po ba kayo na ituloy dito ang impeachment laban sa kanya? Sa comment section, ninanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.